Naglabas ngayon si Steve Witkoff, espesyal na sugo ni Donald Trump, ng bagong panukala ukol sa Ukraine. At alam mo, hindi na talaga ito pasok sa kahit anong pamantayan. Nanawagan si Steve Witkoff, espesyal na kinatawan ng Amerikanong presidente, na tanggapin ang mga kondisyon ng Moscow at iminungkahi ang negosasyon sa pagitan ng delegasyon ng Ukraine at Russia bilang paghahanda sa pagpupulong ni Putin, Zelensky at Trump sa tatluhang format. Sa kabila ng sinabi ni Donald Trump na napagkasunduan na nila ni Putin ang pagpupulong kay Zelensky at binigyan pa niya si Putin ng dagdag na 2 linggo para magdesisyon. Matatapos na ang 2 linggo sa darating na Lunes. Hinihiling ni Witkoff ng dagdag na 2 linggo para kay Putin, ayon sa utos ng Kremlin upang magdaos pa ng kunwaring negosasyon para umano sa pagpupulong ni Putin at Zelensky. Sinabi ito ni Witkoff matapos makipagpulong kay Andrei Yermak, pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine sa New York. Dito, ika nga, nabubuo na ang larawan. Dahil ngayong araw ay sinabi ni Zelensky na patuloy na magpapaliban nang walang parusa ang Kremlin dahil may nakuha na si Putin mula sa mga Amerikano. Kaya naman, lahat ng deadline ni Donald Trump ay walang saysay. At ang mahalaga, mismong Kremlin ang iginigiit na bago magdaos ng pagpupulong ni Putin at Zelensky, dapat munang magsagawa ng ilang walang saysay na pagpupulong ng delegasyon para sa pag-aayos. Ang agenda ni Witkoff ay hindi tutol, kundi pabor pa nga. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Ngayon ay ika-29 ng Agosto sa kalendaryo. Susunod, pag-uusapan natin ang lahat ng sunod-sunod. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento, at siguraduhing mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description, kaya sisimulan ko ang episode sa mga opisyal na pahayag. Nakipagkita si Andrei Yermak, pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine, kay Steve Witkoff, espesyal na kinatawan ng Pangulo ng Estados Unidos sa New York. Ayon sa pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine, dumalo rin sa pagpupulong ang unang kinatawan ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine na si Sergei Kislitsa. Pagkatapos, mahabang sipi kay Yermak. Prioridad ang pagsusulong ng tunay na diplomasya at pagpapatupad ng lahat ng kasunduang naabot sa Washington Summit. Kinokoordina namin ang pagsisikap namin. Sa simula ng pagpupulong, in-inform ko ang espesyal na kinatawan ng presidente tungkol sa mga krimeng pandigma ng Russia laban sa mga lungsod ng Ukraine. Napag-usapan ang pag-atake sa Kyiv na ikinasawi ng 23 katao kabilang ang 4 na bata. Hindi ginagawa ng Russian Federation ang kailangang hakbang para matapos ang digmaan at lalo pang pinatatagal ito. Sinusuportahan ng Ukraine ang hangarin ni Pangulong Donald Trump at ng mga kaalyado na makamit ang makatarungang kapayapaan at tinatanggap ang lahat ng inisyatiba para dito. Ngunit hinaharangan ng Russia ang lahat ng ito. Bukas kami sa direktang negosasyon ng mga lider at handang talakayin ang lahat ng issue. Naniniwala kami na kailangan ang pandaigdigang presyon para mahikayat ang Russia na kumilos para sa kapayapaan at magsagawa ng mahalagang pagpupulong ng mga lider. At dito mismo nagsisimula ang totoong sorpresa. Dito mag-ingat kayo, sabi nga, bantayan ninyong mabuti ang mga kilos ng kamay. Ayon kay Zelensky, matatapos ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine sa anumang paraan at hindi makakatakas si Putin. Narito ang kanyang sinabi, matatapos pa rin ang digmaan, hindi makakatakas si Putin. Pwede pang maghanap ng mga dahilan. Hindi ngayon, walang denazification, hindi lehitimong gobyerno, ATBP. Kahit ganon, walang kwenta ang mga dahilan na yan at walang sumusuporta sa mga yan saan man. Para sa mundo, agresor ang Rusya, kasalanan ng Moscow ang digmaan, at sila dapat magtapos nito. Mangyayari pa rin yan sa kung anong paraan man matatapos din ang digmaan. Sunod, sinabi ni Zelensky na hindi gagawin ng Rusya ang lahat ngayon para maiwasan ang pagkikita ng mga lider na sina Putin at Zelensky dahil may nakuha na sila mula sa mga Amerikano. Isa pang sinabi ni Zelensky, gagawin ng mga Ruso ang lahat para hindi magharap. Sa palagay ko, may nakuha na sila matapos ang pagpupulong nila sa Estados Unidos ng Amerika. Kung agad inalok ang pagpupulong, sana naging 3 ito at mas malaki ang tsansa ng 3 pagpupulong bago pa ang usapan ng Amerika. At ngayon, mismong tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov ay nagsalita ngayong araw at sinabi na
Bago maganap ang pagpupulong ni na Putin at Zelensky, kailangan munang magkaroon ng ilang negosasyon sa teknikal na antas ng mga delegasyon ng Ukraine at Russia na maaaring tumagal ng ilang buwan. Pakinggan ninyo mga Ruso, bakit bago ang pagpupulong ni na Putin at Trump, hindi kayo humiling ng ganitong teknikal na konsultasyon? Palusot lang pala lahat ito. Pero ang kabalintunaan, matapos ang pulong kay Yermak, sinabi ng kinatawan ni Trump na si Steve Witkoff na iminumungkahi ng United States na magdaos muna ng negosasyon. Yung mismong mga teknikal na pag-uusap ng Ukraine at Russia sa teknikal na antas para sa paghahanda. Pagpupulong ng mga leader sa tatluhang format ni na Trump, Zelensky at Putin. Ibig sabihin, inuulit lang ni Witkoff ang sinabi ng Kremlin. Higit pa roon, lumalabas na ang mismong layunin ng pagpupulong ni na Witkoff at Yermak ngayon sa New York ay para kumbinsihin ang panig ng Ukraine na pumayag sa mga tinatawag na teknikal na pag-uusap bago ang posibleng tatluhang summit. Kung magaganap ang negosasyon ng delegasyon ng Ukraine at Russia, dapat nitong talakayin ang mga issue tungkol sa teritoryo, mga garantiya sa seguridad at iba pang mga paksa, pati na rin maglatag ng daan para sa mas mataas na antas ng pag-uusap. Maaaring abutin ng ilang buwan ang proseso habang nagpapatuloy ang digmaan. Ang kabalintunaan ay si Witkoff, halimbawa, ay nagmumungkahi na talakayin sa mga Ruso sa teknikal na antas ang mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine. Anong kinalaman ng mga hindi malilinis na Ruso dito? Babanggitin ko rin ang sinabi ni Presidente ng Ukraine, Vladimir. Ipinahayag niya ang tatlong pangunahing bahagi ng mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine. Ang unang bahagi ay ukol sa hukbo, pagpapanatili ng bilang ng sundalo at pagbibigay ng armas mula Ukraine, Europa at Amerika. Ang ikalawang bahagi ay tungkol sa NATO. Ito ay tungkol sa mga kasunduan sa mga kasosyo sa antas ng mga lider hinggil sa kanilang kahandaang suportahan ang Ukraine sakaling magkaroon ng panibagong agresyon. Tinalakay ng ikatlong bahagi ang parusa sa Russia at paggamit ng mga nakapirming ari-arian nito para sa armas. Kaya, nasaan sa tatlong bahaging ito ang partisipasyon ng Russia? Ayon kay Witkoff, ito raw ang dapat pag-usapan dito kasama ang hindi pa malinis na Russia. Alin sa tatlong bahagi ang dapat nating talakayin sa teknikal na antas kasama ang ilang Mudinsky? O iba pa, ayon kay Zelensky, kailangan ng Ukraine ng malinaw na garantiya sa seguridad mula sa mga pangunahing bansa sa Europa at Amerika, hindi lang Budapest Memorandum. Ano ang dapat talakayin kasama ang mga Ruso? At ito ay sa kabila ng katotohanan ngayong Lunes na matatapos na ang panibagong 2 linggong deadline ni Donald Trump para kay Diktador Putin. At ngayon, sinabi ni Zelensky na panahon na para si Trump ay managot sa wakas sa kanyang mga sinabi. CP mula kay Zelensky. Sabi niya, bawat isa sa atin ay dapat managot sa ating mga sinasabi at kung ano ang handa nating gawin. Naghihintay kami ng matinding aksyon mula sa Estados Unidos laban sa Rusya dahil sila ang nag-alok at pumayag kami pero hindi pa rin pumapayag ang Rusya. Sa Lunes, matatapos na ang tinatawag na 2 linggo ni Trump na itinakda ng Pangulo ng Estados Unidos para sa Rusya bilang palugit upang magpasya kung papayag sila sa bilateral o trilateral na pagpupulong. 2 linggo ay matatapos na sa Lunes at ipapaalala namin ito sa lahat. Wakas ng CP mula kay Pangulong Zelensky. Kaya dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Iyan lang po. Ingat kayo. Paalam.